Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Tama ba itong nababasa ko mga kababayan? Ito po nasa ating screen. Ayan o. Teka-highlight ko para makita ninyo mga kababayan. Ayan. Ayan po. Basahin nga natin ano sabi. Pilipinas handa na makipagtulungan sa ICC. Ayan mga kababayan o. Totoo ba yan? Kasi alam nyo, sabi ni Presidente Marcos dati, we are no longer part of the ICC, so we are not, ano yan? English kasi, ito si Presidente Marcos, ang galing mag-English eh. Sabi, we will not cooperate with ICC because we are no longer a member of the ICC. Yan, sabi ni Presidente Marcos. Diba? At dahil doon sa mga pronouncement ni Presidente Marcos, tuwan-tuwa ang mga DDS. Tuwan-tuwa po si Harry Roque. Sinusigundahan pa yung sinasabi ni Presidente Marcos na hindi, we are not part of the ICC. Hindi tayo parte ng ICC kaya hindi tayo kinakailangang sumunod-sunod sa kanila. Diba? Eh, sabi rin ni dati Pangulong Duterte, sabi niya, hindi na tayo miyembro na. Ganyan nakaganyan dapat. Hindi na tayo miyembro ng ICC. Oh. Yeah, pag pumunta sila rito, sipain ko lang sila. Diba, ganun sinasabi ni former President Rodrigo Duterte? Ganyan-ganyan siya. Diba, pag pumunta sila rito, sipain ko sila. Sipain pala, Ayan mga kababayan, Bakit nag-iba-ihip ng hangin? Bakit biglang nagkaroon ng ganitong pronouncement, Pilipinas handa na makipagtulungan sa ICC. Sino nagsabi niyan? Ito mga kababayan, ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ayan mga kababayan. So mismong DOJ, Department of Justice na nagsabi na ang Pilipinas po ay handa nang makipagtulungan sa ICC. Ayan mga kababat, blurred ang mukha ni rito si DOJ Secretary. Blurred yung mukha, ang pangit tuloy tingnan, parang ayan mga kababayan. So ayan mga kababayan, yung nako. Basahin ko lang to report Nagpahayag ng kahandaan ang Pilipinas ng muling pakikipag-usap sa International Criminal Court sa investigasyon ng war on drugs. Ayan, napikon to si si Panelo si Butike napikot dun sa sa isang abogado, yung babaeng abogado. Kasi sabi niya ba't hindi niya idemanda? Puro lang kayo salita. Idemanda niyo si Duterte. Sabi tuloy ng abogado, see you in the ICC. Sige, gusto niya pala demandahan ito. Di magkita-kita na lang tayo sa ICC. At ito matindi mga kababayan. Dati-dati mga kababayan, ibang sinasabi ng gobyerno ng Pilipinas. Ngayon na ito na. Nagpahayag na ng kahandaan ng Pilipinas na muling makikipag-usap sa ICC. Nako po. Sigurado maraming mag-react dito, lalong-lalo na yung mga DD shit. Sigurado to, iiyakan na naman. Eto mga DD shit, paungunahan ni Harry Roque, kung sino-sino mga abogado, magsasalita na naman tungkol dyan, sabihin, ito na nga, sinasabi ko. Sabihin naman ni Harry Roque, ito na nga pa ang sinasabi ko. Sabi ko na nga ba gigipitin tayo. Gigipitin na naman tayo na itong mga ng mga administrasyong Marcos. Ginigipit tayo. Ano na naman sasabihin ni Harry Roque, wala namang ibang sinabi yan, kundi ginigipit kami. Ginigipit kami ng administrasyong ito. Kaya ako nagtatago. Kasi ginigipit ako. Mga walang hiya kayo. Bakit kayo ganyan? Ayon kay Secretary, highlight natin Teka. Highlight natin mga kababayan na yung binabasa natin. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na may ilang bahagi na kanyang may kipagtulungan ang Pilipinas sa ginagawang investigasyon ng ICC.
Dati kasi sabi nila, wala talaga, hindi kami makipag-cooperate. Pero ngayon, eto mga kababayan, mismo, siya na mismo nagsabi, Secretary Remulla, na makikipagtulungan sila, makikipag-usap sila sa ICC tungkol sa ginagawang investigasyon tungkol po sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung panahon ng Administrasyong Duterte. Highlight ulit natin to para masundan nyo ako. Dagdag pa ng kalihim na ang kooperasyon ng Pilipinas sa mga o sa international tribunals ay pinapayagan sa ilalim ng batas ng Pilipinas, lalo na at labas-pasok ang ICC representative sa bansa. So ano na pala? Labas-pasok na pala ang ICC dito. Ang alam ko, si Mato ba to? Saka yung isa pa, kinakausap na ng ICC. Yung mga dating hitman ng DDS, Duterte Death Squad, yung mga dating DDS, mga kababayan, ay kinakausap na ng ICC. So, labas-pasok na sila eh. Parang ganun din yun. Bakit ka pa hindi makipag-cooperate? Nandiyan na nga sila. Labas-pasok na nga sila. So, marami nagsasabi, ba't ang tagal naman? Nakakainip na. Gusto na naming makita na bitbitin si Duterte. May mga nababasa akong comment. Nabasa ko lang na comment yan. Hindi ako nagsabi niyan ha. May mga nababasa akong comment na gano'n na inip na. Bakit hanggang ngayon daw hindi pa nahuhuli si Duterte o hindi pa kasi sabi ni Trillanes, si Trillanes kasi minsan excited si former Senator Trillanes. Sabi niya June, July, umabot na ng December, ngayon January na. Wala pa rin yung warrant of arrest. So, eto mga kababayan, eto na naman tayo. May kipag-cooperate na ang Pilipinas. Ayan, ito. Taga lang. Ayusin lang natin yung pag-highlight para masundan ninyo. Okay. Ibang usapin din anya ang muling pagbabalik ng Pilipinas sa ICC na umalis ito noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, yung kasi siguro natanong si Remulla, Sir, babalik ba tayo sa ICC bilang miyembro ng International Criminal dyan sa ICC. Babalik ba tayo? Sabi niya, ibang usapan naman yon. Basta ngayon, kahit hindi tayo membro ng ICC, tayo ay makikipag-cooperate sa ICC. Kaya, nako. Patay na naman tayo sa mga DDS. Sigurado, babanatan na naman at itong troll sa mga DDS ay sigurado sunod-sunod na naman yan sa social media. O ano-ano na naman ang sasabihin ng mga yan. Ayan, mga kababayan, magugunitang sa pagharap ni Duterte sa pagdinig ng Kongreso ukol sa war on drugs sa hinamon niya ang ICC na dapat bilisan ng pag-iimbestiga kung saan inihayag naman ng Pangulong Ferdinand Marcos na hindi niya harangin ang ICC. Kung bukal sa kalooban naman ni Duterte ang pag-iimbestiga sa kanya. O yan mga kababayan. So bukal naman sa kalooban ni Duterte na tinawag niya pa ICC, bilis-bilisan niyo pag-iimbestiga. Baka hindi niya nakaabutin, baka kunin na ako ni Lord. O kaya naman sabi niya, bilis-bilisan niyo. Sabi ni Presidente Marcos, yan pala gusto mo Kaya sabi, be careful what you wish for. Kaya ayan mga kababayan. Sige, pagbigyan. Total, hinahamon mo naman. Etong ICC na bilisan, yan. Di papayagan namin sila mag-imbestiga. Ayan, sabi ni Boying Remulla, we will talk to them, International Criminal Court, soon in a very well-defined manner, in the spirit of committee. Ano yan? Ano ibig sabihin? Some people are trying to bridge the divide to bring us together so we can sit at one table. Ayan. So marami kasi, alam niyo mga kababayan, napakaraming mga Pilipino ang gusto talagang papasukin ng ICC kasi ito po mga biktima ng war on drugs mga kababayan ay tila ba nababagalan sa hustisya dito sa Pilipinas kaya kinakailangan nilang lumapit sa ICC. Humingi na sila ng tulong. Hindi naman kikilos ang ICC kung wala namang reklamo o complaint galing doon sa mga biktima. Hindi naman kikilos mag-isa yan Kapag nakialam sila, yan pwede nating harangin. Ba't kayo nakikialam? Kaso hindi Meron pong complaint. Meron pong reklamo ang mga biktima ng war on drugs. Kaya po kumikilos ang ICC.
Hindi po basta-basta sila pumunta ka at nakialam. Hindi po. Meron po kasing reklamo. At ang reklamong yan ay galing mismo sa mga biktima ng war on drugs ni Duterte. Kaya ayan, mga kababayan, no, may pagtulungan itong ating bansa, itong DOJ, dyan po sa ICC. Ayan, ay giniit the Department of Justice Secretary Boying Rimulya na hindi bawal sa batas ang pag-iimbestiga ng ICC sa Pilipinas. Inaamin din niya na may pagkukulang ang bansa sa sarili nitong investigasyon sa madugong palusiya ni Duterte. Ayun kasi mga kababayan, iniimbestigahan naman dito kasi ayun na lagi sinasabi ng mga ni Bato de la Rosa. Nasabi nila, meron naman tayong sariling korte, bakit makikialam ang ICC? Ang tagal na nga eh. Sabi nila, ilang libo ang kaso. Pero ilan lang, ilan lang ang ilan pa lang ang naimbestigahan, 300 plus. So sobrang bagal. Kaya mismo inamin ni Rimulya, kaya ito inamin ni Rimulya na talagang malaki ang pagkukulang sa investigasyon. Kaya kung 30,000 na katao ang biktima, may ipagtulungan na lang kami sa ICC kasi kami ang bagal namin eh. Pero yung 30,000, mga 300 pa lang ata na imbestigahan ng DOJ. Itong ICC, malaki-laki na, malawak na ang kanilang investigasyon. Kaya sabi ni Rimulya, we have to admit the shortcomings that are there. We always want to do justice for everyone. So, sabi niya, kung 30,000 talaga ang biktima, sige, ICC, may kipagtulungan kami sa inyo. Ayan po yung sabi ni Secretary Boying Rimulya. Pero hindi ibig sabihin, babalik muli tayo sa ICC. Tutulungan lang natin sila dito sa sa investigasyon nila tungkol sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya shout out doon sa mga DDS Shout out sa inyo. Shout out doon sa mga DDS at eto na. Malapit-lapit na talaga. I-ready nyo na ang mga posas. Paglabas ng warrant of arrest, hindi ko alam kung ito isusuko ng mahinahon kung sakali mang merong warrant of arrest o o magtatago katulad ng ginawa ni Kibuloy, hindi natin alam. Pag meron po kayo nabalitaan, mga kababayan, na nagpuntahan na ron yung mga DDS sa Davao, ayun na po yun. Ibig sabihin, malapit na. At gagawin nila po, protektahan nila itong kanilang itong idol para hindi makuha ng ICC. So yan po ang abangan natin mga kababayan. Medyo mahaba-haba na rin ang usapin tungkol dito. Medyo nakakainip na rin. Pero ito na mga kababayan. So wala nang hadlang. Sige, kumbaga parang sabi nila, sige ICC, pasok kayo. Tanungin nyo kami kung anong tatanungin nyo sa amin. Handa kami makipagtulungan sa inyo. Sabi ni Presidente Marcos, total, gusto mo naman pala, hinahamon mo pa ICC. O di sige. Pagbigyan. Okay, so ilang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.